Mga dapat ninyong abangan ngayong gabi. Napakagulo talaga ng buhay namin. Mainitin ang ulo. Laging nakasinghal sa anak. Laging nagagalit. Laging kapos sa financial. Hindi po ako pumapasok. Kasi po, kapag pumasok lang din po ako, pagdadating ko dun, wala naman pong laman yung tiyan ko. Wala na rin pong laman yung utak ko. Yung nangyari sa amin na nabaon kami sa utang, from having several businesses at the same time, nawala lahat. Napakaraming tao ngayon ay nasa tanikala ng napakaraming problema. Kasi sweldo pa lang, ubus na. Credit card, max out. ATM card on pod. Gusto mo bang makalaya sa problemang yan? Love the Word, Live the Word. Sa espesyal na pagtatanghal ng The 700 Club Asia. Susunod na. For your Lord God is with you, and He will never leave you nor forsake you. It really helps me to be motivated and gives me comfort. Store up for yourselves treasures in heaven. Napaka-importante na yung treasure ng heart ko is nasa heaven. For I know the plans that I have for you, plans to prosper you and not to harm you. I encourage you to read the Bible, Study the Word of God. love the Word, live the Word. Paano nagumpisa at magtatapos ang lahat? Sino ang lumikha sa atin? Ano ang daan papuntang langit o impyerno? May pakailan ba ang Diyos sa buhay ko? Paano ko siya makikilala? Maraming tanong, maraming tugon, pero isa ang aklat na makasasagot ng lahat. It's not just the best-selling book in the history of the world, it's your practical manual for living, written by the power and spirit of the same God who made you and me. Gusto niyo ba ng buhay na may katuturan, maganda ang pupuntahan at walang hanggan? Aba, tayo nang basahin at sundan. Let's love the Word, live the Word! Kasama natin sa studio ang ilang mga special na kaibigan na tutulong maghatid sa inyo ng magandang balita mula sa salita ng Diyos. Narito sina actor-dancer Joshua Zamora, actress-singer Lilette Esteban, and Miss Abby Tolentino. Live na live po tayo ngayong gabi. Salamat po sa PLDT. Live din po tayo sa internet. Just log on to cbnasia.org/specials. Kaya tawagin ang inyong mga kaibigan at kamag-anak, pati yung mga nasa ibang bansa para manood now na. You can also watch us on Light TV Channel 33 and Channel of Blessing in Cebu. You can also watch us overseas at international cable channels TBN, GMA, Pinoy TV, and Philam TV in California, USA. You can also chat with us through Facebook, Twitter, and Instagram. We're ready to go interactive with you. I-type lamang ang hashtag Love the Word, Live the Word. Kung may tanong kayo tungkol sa sinasabi sa Bible, pwede nyo kaming sulatan o tawagan. To love the Word and live the Word, you must know the Word. The Bible tells us that man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Let's join an Operation Blessing mission to Eastern Samar that brought good, nourishing food for body and spirit to a starving family. Pangarap ni Ray at Gemma na mabigyan ng magandang buhay ang apong si Princess. Sila na ang nag-alaga sa kanya mula nang iwan ng ina nang siya'y 3 buwan pa lamang. Gusto ko dito kay Lola. Naniniwala na ako nung nasabi mas yung apo mo kaysa sa anak mo. Basta mahal mo, higit sa buhay ko pa ata. Ibibigay ko lahat para sa kanya. Umulan man o umaraw, nagsasaka si Ray sa maliit nilang lupain. Umaasang sapat ang aanihin para sa pagkain ng pamilya. Ngunit sunod-sunod na bagyo sa Eastern Samar ang nanalasa sa kanilang koprahan at pananim. Nawalan sila ng kabuhayan, ani at pagkain. Siyempre mahirap. Nag-iisip din kami kung saan ang makakautang kami. May pinapaaral kasi akong mga anak eh. Bali 2 ang college ko. Nangutang ng binhi si Ray upang makapagtanim muli. Dobleng kaban ang bayad pagdating ng anihan. Nagtrabaho rin siya sa construction, pantustos sa pag-aaral ng mga anak. Nang maubusan sila ng pagkain, napilitan si Gemma na mangutang ng delata at Milo na ulam ni Princess.
Naging sakitin naman ang apo. Pag may sakit ako, masakit ang ulo ko at nagluluha mata ko. Tapos, nanginginig ako. Yung parang nagde-deliryo, yung taas talaga yung lagnat niya. Tatakot ako. Halos linggo-linggo andun kami sa hospital, sa center. Sabi nga ng doktor, mahina yung bagay niya. Napag-alaman na umabot na sa 3rd degree ang malnourishment ni Princess. Dahil kulang sa timbang at nutrisyon, napabilang siya sa feeding program ng Operation Blessing. Dito'y kumakain siya ng gulay at masustansyang pagkain araw-araw. Meron ding bitamina, pampalakas ng katawan. Masarap ang munggo para lumakas at tumaba ako. Masayang-masaya ako kasi kumakain na siya ng maayos. Natuto na siya sa feeding, kumain ng mga gulay-gulay. Ang timbang niya tumaas, lumakas siya, tapos hindi na siya nagkakasakit. Para tulungan sa kabuhayan sina Gemma, tinuruan sila ng Operation Blessing mag-impok ng pera pang negosyo sa Bayanihan Banking Program. Dito nakapagsimula ng sariling negosyo si Gemma. Noon, isa pa lang ang luluto ko ngayon. 5 na, parang maalawan na ba? Mayroon na kami ulam, ganun pala, may naiipon, mayroon tinatabi, mayroon din nadudukot. Nakakatulong ako sa mga anak ko, lalo-lalo na kay Princess. Pag mayroon siya hihingiin, naibibigay ko na. Nagpapasalamat nga ako na si Princess, yung apo ko, natulungan dyan sa inyo, Operation Blessing. Kung hindi dahil sa inyo, ayaw ko lang siguro wala pa ako ngayong konting negosyo. Maraming salamat, lalong-lalo na kay Lord. Siya ang sa kanila na pumunta dito sa baryo namin. Damo nga salamat sa Operation Blessing. Makikita mo, Peter, talagang the love of God was not only channeled through Operation Blessing, but also through the commitment of the lolo and lola. Oo, talaga. Diba? They stuck it out. Talagang mahal na mahal nila. At saka makikita rin yon lahat, no, kung saan nakakarating yung tulong na binibigay nyo dito sa 700 Club. Tama yan, Felicia. You know, when you give to CBN Asia, you help support humanitarian missions that are holistic, that bless and strengthen the whole person, body, mind, soul, and spirit. Salamat sa inyong suporta. Napawi ang gutom at pagkawalang pag-asa ng pamilyang Fennis. At marami pang nasalantas sa Eastern Samar. If you give more, we can reach more. So far, your donations have reached 1,374,400 pesos. Yan! Our challenge to you tonight is to raise 20 million pesos for this whole week that will feed, employ, heal, and bring God's good news to thousands of the poorest of the poor all over the country. The book of James says, faith without works is dead. Let's show our faith that it is not only alive but imparts life to the least of our brethren. Call now and donate. Our hotline is 737-0700. You can also text your donations to the following numbers. For Smart, 0949-888-8001 and Globe 0917-406-5001 and Sun number 0925-300-3000. You may also send your donations through Metrobank and iRemit if you're abroad, or through your BPI ATM or BPI Express online. Select CBN Asia under the list of billers, and you can also use your credit card. For more information, please visit our website, cbnasia.org/specials. You can also send your donations through any branch of ML Cuarta Padala. Here's how. Pumunta sa alinman sa mahigit 1,200 branches ng ML Cuarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver. Ibigay sa counter ang inyong filled-out form kasama ang donasyon. At hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba?
For your generous giving, you will receive these gifts: Book of Mark audio CD for your gift of 500 pesos, Love Notes coloring note cards for your gift of 1,000 pesos, Love the Word polo shirt for your gift of 5,000 pesos, Live Life to the Fullest scroll for your gift of 10,000 pesos. Call and be a CBN Asia partner today. Taong 2007, isang biyayang maituturing ni Rowena ang makapanood ng isang programa sa telebisyon. Nakapanood ako ng 700 Club. Yun talagang na-bless ako kay Miss Connie Reyes. Talagang nakakakilabot yung mga prayers niya. Hindi lang naman si Miss Connie, lahat ng nag-host sa 700 Club talagang nakaka-bless sila. Yung nakaka-encourage yung mga patotoo, nabibless ako sa kanila. At isa pa, talagang naano ko na talaga magtiwala ka sa Panginoon. Dahil sa pagkakaantig ng kanyang puso sa mga kwento, isang desisyon ang ginawa ni Rowena. Naengganyo ako magbigay para makatulong ako sa mga nangangailangan. Kasi lalo na yung mga walang poso, doon ako naaawa doon sa mga napupunta nilang liblib na lugar nila Peter Kairos. Sa kanyang pagbibigay, nakatanggap siya ng unang pagpapala. May kasagutan ang ipinapanalangin. Nanood ako through internet lang ng 700 Club. Nag-pray si Ma'am Connie Reyes na kung sino yung gustong mabuntis. Talagang nag-ano ko na mabuntis ako. Nang taong ring yun, sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Pakiramdam ko nung ako'y nabuntis, talagang sobrang saya ko. Hindi lang ako, pati yung mga magulang ko, pati yung mga kapatid ko. Naging masela ng pagdadalang tao ni Rowena. At sa kanyang ika-6 na buwan, hindi niya inakala. Sabi ng doktor, kailangan ng ilabas yung baby. Kaya lang, 50-50 siya kung hindi sigurado mabubuhay. Kasi nga, 6 months lang siya. Ang problema, ang laki na nga ng bill ko sa hospital. Kailangan pa namin yung everyday 40,000. Sabi ko, nanay, saan ako kukuha nun? May pera nga ako, pero mauubos ka agad yun. Noong time na nasa peligro siya, naisip ko talaga, paano na yung pangarap ko sa kanya na ihatid ko siya sa school, tapos magiging teenager siya. Na-imagine ko paano na mangyayari yun kung kukunin na siya kagad sa akin ni God. Dahil sa pagiging tapat ni Rowena sa pagbibigay sa gawain ng Panginoong Jesus, napatunayan niyang sa kanyang kagipitan, ang Diyos ang tunay na masasandalan. Nabalitaan ng isang kabatchmate ko nung high school, yun nangyari sa akin. Tapos hindi ko alam na nag-post na pala siya sa Facebook. Nag-post na siya na kailangan ko ng prayer, tsaka financial. Nung time na palabas na ako sa ospital, ang dami nang tumawag sa akin. Talaga sabi ko, napakabuti talaga ng Lord kasi sa araw-araw na kailangan namin ng pera, araw-araw may nagbibigay sa kanya. Yung pagbibigay ko na 500 every month sa 700 plus, sa Operation Blessing, talaga naman, ang laki ng ibinalik ng Panginoon. Talagang siguro nakalikom kami, megit kumulang na 700,000. Hindi ako nagbibiro. Sabi ko, ibinigay sa atin ni Lord, siya magpo-provide ng pangangailangan ni Ray. Araw-araw may dumarating sa amin kung saan bansa. Sabi ko, Lord, talagang dakila ka. Nakalabas ng ospital ang mag-ina at malusog na napalaki ni Rowena ang kanyang anak na si Rain. Sa kabila ng pagsubok na kinaharap ni Rowena, isang bagay ang kanyang napatunayan. Basta tao sa puso mo ang pagbibigay, talagang matutuwa ang Panginoon doon. Sabi nga, para pagpalain ka ng Panginoon, magtanim ka para may anihin ka. Hindi lang sa financial, kundi yung kabutihan galing sa Panginoon. Amazing. Ang nangyari kay Rowena ay larawan ng nakasulat sa Gospel of Luke. Sabi ni Jesus, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba, siya ring gagamiting panukat para sa inyo. Nagbigay si Rowena sa pangangailangan ng iba. Kaya't sa oras naman ng kanyang personal na pangangailangan, ibinalik ni Lord ang biyaya sa kanya. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako.
Kasama ko po ngayon, of course, kilalang natin, Joshua Zamora. Yes, magandang gabi po. Joshua, naranasan mo na rin ba yung nagbigay ka sa tao ipit? Pero nung ikaw naman ay nangailangan, hindi naman nagkulang si Lord. Yes, I remember, no? Kasi laging challenge sa atin to yung pagbibigay. Ano? I remember one time nangailangan yung isa kong kaibigan and that time, kailangan ko din eh. Pero as I was praying, na-recall ko na mas kailangan niya eh. So inuna ko muna siya, sabi ko kahit na mag-penalty na muna yung aking mga dapat bayaran. Pero nung ginawa ko yun, talagang the Lord is faithful. Dinoble pa niya yung pinahiram ko eh. Nabayaran, pati yung mga penalty. Sabi ko, doon ko talaga na subukan na when the Lord gives, talagang mag-o-open yung floodgates. Wow. At palagay ko, marami nakaka-relate sa atin, Joshua. Pwede mo bang basahin yung mga nag-donate ngayon sa atin? Yes, sige. Ito po, si Marites from Caloocan City gave 500. Christian from Quezon City, 500. Si Portia from Quezon City also is 1,000 naman po binigay. Si Beth from Quezon City, another 1,000. Si Marivic from Laguna gave 500. Si Nina from Nueva Ecija gave 1,000. Si Tom from Laguna gave 1,000. And si Carlo from Oriental Mindoro, 2,000 po binigay niya. At si Rose from Pangasinan, 1,500. And Hershey from Caloocan City gave 500 pesos. Thank you, kapatid. I mean, 5,000 pesos. Okay. Thank you, kapatid. At back to you, Peter. Thank you, Alex. This time, let's go on a mission to Western Samar, where our Operation Blessing volunteers met an orphaned boy named Dave. Matapos masalanta ng bagyong Yolanda, nalipat sa resettlement site si Dave at tiyahing si Methelyn. Dito'y may takdang oras ang pagkuha ng tubig sa tangke. Kapag marami pong umiigib, siyempre mahirap po kasi naubos po yung tubig. Diyan po kami umiigib sa balon kahit hindi malinis po. Kinupkop ni Methelyn ang pamangkin mula nang mamatay ang ama nito at iwan siya ng kanyang ina. Sa pananahi ng uniforme, nabubuhay ang magtiyahin. Nang magkasakit si Methelyn, nanatili siya sa ospital ng ilang linggo. Natutong magluto si Dave hanggang sa maubusan na siya ng pera at wala nang maipambili ng pagkain. Hindi po ako pumapasok. Kasi po, kapag pumasok lang din po ako, pagdadating ko doon, wala naman pong laman yung tiyan ko. Wala na rin pong laman yung utak ko. Sa balon, nakahanap ng diskarte si Dave. Nag-igib siya ng tubig para sa kapitbahay kapalit ng pagkain. Yung iba naman nagbibigay ng 5 piso kada water jug na mapuno niya. Sa maghapon, malaki na kung kumita siya ng 30 pesos. Sapat lamang sa meriendang pantawid gutom. Nung nag-iigib po ako, naglalang po ako nakaikot at nadulas po ako. Mahirap po makalakad kasi yung dito ko po na bagsakan po ng jug. Nang malaman ng Operation Blessing ang problema sa tubig sa Basay, Western Samar, nagtayo ng bagong poso sa barangay. Sa poso po, meron pong doon, ang salok. At hindi po natutumba. Kapag umuulan, hindi po madumi. Pwede po siyang mainom. Matamis po. Para magtuloy-tuloy ang pag-aaral ni Dave, isinali siya ng Operation Blessing sa Back to School program, kumpleto sa gamit at uniforme. Nung unang araw na pagpasok ko po sa eskwela, excited po at saka tuwang-tuwa po. Matagal ko na pong pinapangarap ang makapag-aral ng high school. Gusto ko pong makamit ang pangarap ko bilang maging computer engineering po. At para masigurong makakakain si Dave, binigyan siya ng Operation Blessing ng mapagkakakitaan, isang pedicab. Sumasabay sa kanya ang mga estudyanteng papasok sa eskwela. Yung kinikita ko pong pera ay pinagbibili ko po sa pagkain ko sa break time po namin pag nag-aaral po ako. At saka binabawas ko naman po sa mga activity po, sa project po sa eskwela na may mga binabayaran. Ngayon, hindi na kailangan pang mag-alala sina Dave sa pagkukunan ng tubig na malinis at pagkain sa araw-araw. Malaki pong pagpapasalamat ko po sa Operation Blessing. Hindi po dahil sa inyo, hindi po magbabago ang buhay ko. Amen. Alam mo si Dave may pangarap, may plano siya para sa kanyang buhay. No?
You know, Alex, we take water for granted kasi we turn on the tap, lalabas kagad ng tubig. Pero tignan mo naman ang ngiti sa mukha ni Dave, no? When alam niya, malapit na yung poso at malinis, safe yung tubig. Grabe. Sabi nga niya, matamis daw. Alam niyo po what Operation Blessing did for Dave, an orphan boy, was to fulfill the biblical directive in the Epistle of James. It says, religion that God our Father accepts as pure and faultless is this, to look after orphans and widows in their distress. Ganong kalalim ang pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos sa mga wala ng matakbuhan, sa mga wala ng pamilya, yung mga balo at ulila. He is a husband to the widow and a father to the fatherless. Amen. The more you give tonight, the more people we can reach with God's provision and love. To this hour, your donations have reached 1,400,900. Malapit na maging 2 million. Remember, our challenge this whole week is to raise 20 million pesos. So keep calling, keep giving, keep loving. Ang ating pong numero ay 737-0700. Pwede din po kayong mag-donate sa pamagitan ng text. Sa smart number ay 0949-888-8001. Sa Globe, 0917-406-5001. At Sun number, 0925-300-3000. Ito pang isang paraan kung paano maipapadala ang inyong suporta sa gawain ng Panginoon. May bagong paraan kung paano mag-donate sa CBN Asia. Bumisita sa nearest outlet ng RD Pawn Shop. Kumuha ng Send Money form. Kapag first time mag-donate through RD Pawn Shop, mag-prepare ng valid ID at kumuha rin ng customer information card. I-fill out ang forms at ilagay ang CBN Asia bilang receiver. I-submit ito kasama ang iyong donasyon. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng text confirmation. Ganun lang kasimple. Pwede rin mag-relax muna dahil nakatipid ka sa oras. RD Pawn Shop. No service fee. Open 7 days a week. Bumabiyahe papasok o pauwi o nasa bahay lang, gawing productive ang inyong free time sa pakikinig ng audio CD na The Book of Mark Pinoy version, recorded by our very own hosts. Mapapasa iyo ito sa iyong regalong 500 pesos. Napakaraming tao ngayon ay nasa tanikala ng napakaraming problema. Kasi sweldo pa lang, ubus na. Credit card, max out. ATM card on phone, may ATM ka nga, nakasanla naman. Meron namang lifetime savings sa scam. Samot-saring napakadaming tanikala na problema. Gusto mo bang makalaya sa problemang yan? Alam mo kaibigan, isa sa natutunan ko is a seed is a tiny beginning with a huge future. Ito daw po ay maliit na panimula na may napakalaking kinabukasan. It is something that can become more. Yan ay isang buto, napakaliit pero pwedeng maging malaki. Alam mo ba, meron ka yan. Your love is a seed. Your time, your patience, your prayers, stopping slander, being thankful is a seed. Lahat yan ay meron ka. It is something that you possess that blesses somebody else. Alam mo ba, God has installed something in you, that seed in you, that can become a blessing to so many people. It is actually something that can unlock that freedom within you. Gusto mo bang magkaroon ng matinding kalayaan sa buhay? Magtanim ka. Magtanim ka ng isang bagay na hindi mo pagsisisihan. Kaya kung ako sa'yo, bigay na. Alam mo, Peter, meron akong naaalala lyrics to a children's song dito sa sinabi ni Aveline. Sabi, dun sa song, sabi, only God can count the apples in a single seed. Okay? That's true. So sa Tagalog, tanging ang Diyos lang ang nakakaalam kung ilang prutas ang ibubunga ng isang buto. Oh, tama. Diba? So talagang He is the multiplier talaga. Amen. Diba? But He needs us to sow a seed. Yes, exactly. The Bible says that one of the smallest seeds is the mustard seed. But once you plant it, it can grow to become the largest of trees. That seed can symbolize our faith. And seed money we can give for outreaches to the needy. It doesn't have to be a big amount. Buti lamang na donasyon ang tinanim ni Luz Celadina para sa mga misyon ng CBN Asia. Pero ano ang umusbong mula sa butil na yon? Alamin natin. Walang permanenteng bahay ang pamilya ni Luz. Kaya sa maliit na paupahang ito, nagtsatsagang tumira ang 5 miyembro ng kanyang pamilya.
Kumbaga, walang privacy. Pag natutulog yung gusto matulog pa nung isa, hindi makapagpahinga ng maayos. Tapos pag nagkakasakit ng isa, nagkakasakit lahat kasi nagkakahawaan. Yung nagkakapalitan kami ng mga muka kasi nga very, very close. Sa hangad na magkaroon na ng sariling bahay, naghanap si Luz ng isang rent-to-own house. Subalit, next na problem namin is how are we going to pay the down payment? Kasi the down payment is 94,000. Bilang isang college professor, kulang ang kinikita ni Luz para makabili ng isang bahay. Habang naghihintay ng tugon sa kanyang problema, nakapanood si Luz ng The 700 Club Asia. Every time I watch CBN Asia's, yung when it comes to giving, talagang encourage ako. I have been giving to 700 Club Asia since 2010. And during those years, I have proven God faithfully answering all our prayers. Tulad ng madalas niyang gawin, agad na nagbigay si Luz sa CBN Asia. I believe kasi in the principle of sowing and reaping. CBN Asia, I believe, is a good soil, a good ground to sow. Kaya naniniwala ako na sa pamamagitan ng 700 Club Asia, yung gustong ipagawa ng Panginoon, nagagawa ng 700 Club. And I am so privileged to be part of it, kahit na humble donor lang ako. Isang araw, nabatid ng kanyang kapatid ang kanyang pangangailangan. Walang pag-aatubili, sinagot nito ang buong down payment para sa inaasam na bahay ni Luz. He issued us a check of 94,000 addressed to the real estate company. Ginamit talaga siya maitili ng Panginoon. Minsan pa ay napatunayan ni Luz ang matamis na pangako ng Panginoon para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Whenever I am in need, ang life verse ko, Jeremiah 33 verse 3, "Call unto me and I will answer thee, and I will show you great and mighty things." The Lord has proven Himself faithful to me. Nakalipat na sa bago nilang bahay ang kanyang pamilya. May sarili ng kwarto doon sina Luz at kanyang asawa. Doon sa payapang kapaligiran, nalalasap ni Luz ang mabangong simoy na dala ng kanyang mainit na relasyon sa Diyos. Lalo ko nai-inlove sa Panginoon kasi in the calmness of the environment, I have all the time to pray. Pinagpala rin ng Diyos ang pamilya ng isang sasakyan na lalo pang nakapagpatibay sa kanilang pananampalataya. Dahil dito'y hinikayat din ni Luz ang kanyang mga kapatid na magbigay sa gawain ng Diyos sa pamamagitan ng CBN Asia. The God whom I am serving, the God whom I am worshiping is really a faithful God. Not only faithful, answering God siya. We are calling to a God who is alive. Only God can touch someone else's heart and cause that person to become a channel of blessing. Ganun yun in-experience ni Luz. And because she put faith above everything else. So God showed Himself strong on her behalf. Thank you, Luz, for your seed of faith and giving. What a big harvest we all got in return. We have good fertile soil here at CBN Asia. Call now and sow seeds of faith, hope, healing, and financial support for all our ministries. That's Operation Blessing, the 700 Club Asia, our 24/7 prayer center, and the Asian Center for Missions. God will make those seeds grow and yield a great harvest of blessings, not just for our needy kababayans, but for you. He will make sure you reap what you sow. Your turn, Felici. I'm here with Miss Lilette. Ayan. Hi, Lilette. Thank you for joining us here. Thank you for having me again. Alam mo, may special meaning actually ang telethons kay Lilette. Can you say just a little bit why it's special?
Yeah, my husband used to work with CBN Asia. Okay. And this telethon became his excuse to get my number. Oh, Kasi diba? he invited me to participate dito sa telethon. Oh, and now we're married. Thank you, Lord. Okay, can you see you gave your time and the Lord blessed you tremendously. Yes, with a wonderful husband. No, but I'd also like to ask you, how has giving been a blessing to you? Meron akong isang naalala nung ikakasal kami. The Lord impressed it in my heart to give a small amount nga lang, 500 to the offering. Okay. Tapos, my husband called me. He was in the States and then he told me, you know what? Somebody pledged 500 per head times 100 heads. Wow! Ganun kabilis yung sagot ni Wow, Lord. can you imagine? Talagang overwhelming, overflow, yeah. Wow. Sige, Lilet, let's see who are the ones who are going to be blessed. You read some of the donations. Yes. Okay. Anita of Quezon City gave 500 pesos. Cheryl of Quezon City pledged 1,000 pesos. Dave of La Union pledged 500 pesos. Cora of Rizal pledged 500 pesos. Gemma of Quezon City pledged 500 pesos. Alicia of Manila pledged 5,000 pesos. Estela of Bulacan pledged 1,000 pesos. Albert of Parañaque City pledged 1,000 pesos. Nilo of Quezon City pledged 500 pesos. And Beth of Quezon City pledged 500 pesos. Ayan. God bless you all. Yes, thank you so much, Lilet. Thank you. Ang daming ibibless ni Lord. Okay. Alam niyo bang pag kayo'y lubog sa utang, isang pamamaraan ng pag-ahon ay ang pagbibigay. Give and it will be given back to you. Pressed down, shaken together, and running over. Here's financial planner Jason Law with more advice on how to get out of debt. Oh, kamusta kayo? Ayun na naman, may nagtatanong na naman sa akin tungkol sa utang. Palagay ko ako yung right person to talk about it. Hindi dahil magaling ako dahil marami akong kapalpakan pagdating sa pera. That's why I wrote a book. The title of the book is Determined. And yun, it's about my debt story. Yung Determined, kinuwento ko dyan, yung nangyari sa amin na nabaon kami sa utang from having several businesses at the same time nang wala lahat. I'm also a speaker, and sa isang speaking engagement, I talked about my debt story. Tapos, pinakita ko sa audience yung isang credit card namin. Sabi ko, meron kaming 8. Itong card nito, nabayaran namin a few days ago. Tapos, kumuha ko ng gunting. I cut that credit card and I shouted, "Freedom!" Nakakatuwa lang kasi yung sumigaw ako, marami sa kanila nakisigaw din. Ayun pala, marami pala sa kanila o lahat yata may utang. The most powerful way to get out of debt is to be determined. Determined is about deciding that you want to get out of debt. It's about being angry with debt. It's about getting mad at debt. You need to know your why, and you need to have a powerful why. Why do you want to be successful? Why do you want to be financially free? And if you have that why, the how and the what will be easy. Na-discover ko when I was in debt that yung aking why is to show people that if I can get out of debt, then so can they. Kung ako nakawala ako sa utang, kaya nating lahat to. Ang importante sa why ko is loving God and loving others. Helping other people with my finances and pointing to God that He is the source of everything. And the best why is generosity. To be able to give. Because you have so much, then you can give to others. Pero ito yung maganda. Kahit na kami may utang before, pwede ka rin pa pala maging generous. Kasi ang generosity, ang giving, it is not a duty. It is actually a privilege. And if you have that best why, you will have that gift from God, which is peace. Peace of mind, peace of heart, that you know that you are doing things for that purpose of loving God and loving others. 3 things. Una, if you want to get out of debt, you have to be determined. Number 2, you need to have a why, and you need to have a powerful why for you to be financially free. And number 3, the best why is generosity. Generosity is not a duty, it is actually a privilege. Thank you. Pumunta sa alinman sa mahigit 1,200 branches ng ML Kwarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver.
Ibigay sa counter ang inyong filled out form, kasama ang donasyon. At hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Good news! Sa lahat ng aming kababayan abroad, pwede na kayong magpadala ng inyong donasyon sa The 700 Club Asia sa pamamagitan ng iRemit. Walang transaction fee sa lahat ng iRemit branches at minimal fee lamang sa mga affiliates nito. Sa remitter application form, isulat ang CBN Asia bilang primary beneficiary. Ilagay ang halaga ng inyong donasyon at huwag kakalimutang ilagda ang inyong pangalan. Kunin ang inyong official receipt bilang katibayan ng inyong donasyon. Be a blessing to our less fortunate kababayans and be blessed. Display this in the comforts of your own home to remind yourself of the daily habits to live life to the fullest. This scroll will be yours for your gift of 10,000 pesos. Love the Word, Live the Word is a year-long campaign by CBN Asia. Encourage others to be part of this movement by wearing this shirt. Yours for your gift of 5,000 pesos. Si Ferdinand at ang kanyang kuyang si Gilbert ang tanging wala pang sariling pamilya sa 7 magkakapatid na maagang naulila sa magulang. Bilang bunso, si Ferdinand ang madalas maiwan sa bahay. Nararanasan ko rin po talaga yung kagipitan o pagkapos namin dalawa ng aking kapatid sa aming tahanan. Kaya po naisipan ko po na mag-real estate. Bilang real estate agent, talagang nararanasan ko yung hirap na makabenta. Nandyan yung ang dami-dami mo nang binibigyan ng flyers sa mga tumatawag sa'yo. Isa doon, hindi mo pa madidil. Maging ang kanyang kuya ay nasa sales industry din. Ngunit napapansin ni Ferdy na tila mas magaan ang sitwasyon ng kapatid. Nakikita ko po yung kapatid ko na madalas pong nanonood ng 700 Club. At nagpe-pledge po siya sa 700 Club. Napansin ko po na lahat ng mga pinagpipray niya po doon, hinihingi ng mga prayer requests, pinagpapala siya at sunod-sunod yung mga kliyente niya dun sa trabaho. Isang commercial lot na nagkakahalaga ng 6.7 million pesos ang isang deal na inaasahan niyang maisara. Ngunit tila maliit ang pag-asa niyang makuha ito. Lagi ko nagpipray, sabi ko, bakit po hindi ko pa rin po madildil itong kliyenteng kong to? Bakit po ang hirap-hirap? Nakaugalian na rin ni Ferdy na manood ng The 700 Club Asia. At isang gabi, sinabi ni Peter Kairos na yung matagal mo nang hinihintay na kliyente ay madidil mo na. Yung panahon na yun, na-ospital nga yung sister ko. Sumabay si Ferdy sa panalangin at nanalig na mabibenta na niya ang commercial lot. Laking pasasalamat ko din po sa Diyos na pinagaling na rin po siya. Nung pag-uwi ko po sa bahay, laking gulat ko, laking tuwa ko nung nabasa ko po ang text sa akin na nabenta na po namin properties na commercial lot at nakakuha nga po ako ng worth 100,000 na komisyon. Matapos matanggap ang komisyon mula sa nabentang lupa, agad nagbahagi si Ferdy para sa simbahan at sa The 700 Club Asia. Programa ng The 700 Club ay sobra po nakakatulong para po huwag kang sumuko o huwag kang tumigil na maging mapagbigay at maging isang mabuting Kristiyano. Wow! Salamat, Ferdy, sa iyong pagsuporta sa CBN Asia. May God return every blessing you give to us with generous interest. Ngayon naman po, para sa ating mga credit card donations, mula kay Rani ng Nueva Ecija, 2,000 pesos. Isagani ng Zambales, 500 pesos. Altemio ng Leyte, 3,000 pesos. Carmela ng Cebu, 1,000 pesos. Julio ng Batangas, 1,000 pesos. Alma ng Caloocan, 2,500. Edgar, 10,000 ng Marikina City. Juvie, Taguig City, 1,000. To donate through credit card, just go to our website, www.cbnasia.org/specials. At
Kung kayo po ay magdo-donate sa atin ng halagang 500, mapapasahin niyo po itong audio CD, The Book of Mark Pinoy Version. Napakaganda po ito. Pwede ninyong pakinggan habang kayo ay nagmamaneho. Ito po yung mga salita ng Diyos na binasa po ng mga anchors natin. Peter Kairos, Katay Inocencio, yours truly, si Felici Pangilinan, Miriam Kiambao at Joyce Ann Burton. Okay, Felici? Alex, meron pa akong papasalamatan dito. Si Gemma of Quezon City, 500 one-time gift. And Mona of Indonesia, 1,000 one-time gift. Meron po tayong caller mula sa Laguna, si Lizelle. Hello, Lizelle. Hello po, ma'am. Good evening po. Good evening. Nabalitaan ko, birthday mo ngayon. Happy birthday mula sa amin lahat dito. Thank you. Ayan. Ngayon, pwede mo bang ikwento sa amin kung ano yung naging karanasan mo sa pagbibigay dito sa 700 Club? Okay po, ma'am. Year 2015 po, nung nag-start ako magbigay sa 700 Club, talagang 500 pesos po. At simula po, naging regular na ang pagbibigay ko. Buwan-buwan na po. Dahil naramdaman ko naman talaga ang pagpapala ng Panginoon sa family ko. Simula po nung nagbigay ako sa 700 Club. Wow. Naging magaan po ang pasok ng pera sa amin. Naging maayos ang sales ng shop namin. At dahil po doon, nakabili po kami ng tricycle na pangbiyahe ng mister ko. Wow. At ngayong February po ay for take out na po yung bahay namin. Bahay na talagang pinagdasal at hiningi ko po kay Lord. Wow. At finally po, malapit na po. Wow! Praise God po. Kaya naniniwala po ako na kapag nagbigay ka ng bukal sa puso, ay doble-doble po ang ibabalik sa'yo ng Panginoon. 60 po. Wow! Thank you, Lizelle. I'm sure you will have many more happy birthdays and God bless you more. Maraming salamat. Thank you po. Thank you. Now, let's meet two of our faithful televiewers and ministry partners. Not so long ago, Rene and Gina Fulgado sent us a donation just like you did today. Heto ang naging bunga ng kanilang pagbibigay. Isang malaking dagok sa mag-asawang Rene at Gina nang mawala ang sanggol na anak dahil sa impeksyon sa dugo. Masusuko Sabi ko gano'n, labang ka. Binili ko na siya, sa doktora, inamagaan na wala na. Iniisip ko na lang na may mga anak pa ako na maasa sa amin, mag-asawa na. Kailangan namin magpakatatag. Labis din silang nahirapan nang di na nakabalik sa trabaho sa abroad si Rene. Meron akong gustong gawin na hindi ko magawa para sa pamilya ko. Dito na lang muna ako sa bahay. At least mabawasan ko yung trabaho ng asawa ko. Siyempre, naiya ako. Dahil sa kawalan ng sapat na kita, hindi nakabayad sa tinitirhang bahay ang mag-asawa na siyang naging dahilan ng muntik ng pagkarimata nito. Ngunit sa gitna ng pagsubok, isang programa ang naging daan upang maranasan ng mag-asawa ang biyaya ng Panginoon. Ang daming nagbibigay ng tulong. Sabi ko, napaisip nga ako ganun, sabi ko sana may trabaho pa ako para makatulong din ako. Sabi niya, Gina, ginising niya ako. Alika, dali-dali. Nood ka, 700 Club. Sabi ko gano'n. Nood kami. Sabi niya, try natin. Magbigay tayo. Sabi niya. Sa kabila ng kakulangan, tumugon ang mag-asawa na ibigay ang 200 pisong hawak na pera hanggang sa nagtuloy-tuloy ito. 700 Club kasi siya yung nagmulat uli sa akin, sa mister ko, para tumanggap sa Panginoon. At ako din, para bumalik sa Panginoon at magtumulong na alam ko naman na sa Panginoon din, gawain ng Panginoon yun. Lahat ng problema, nagkakaroon na ng solusyon. Yung bahay namin na halos mawala na sa amin, nabalik uli sa amin, unti-unti. Sabi ko, pasalamat din ako at nakilala ko ang Panginoon sa buhay ko. Biniyayaan din sila ng Panginoon ng sariling pagkakakitaan sa pamamagitan ng paggawa ng mga bags. Tunay ngang sa pagsasabuhay natin sa salita ng Diyos, pagpapala ang ating mararanasan, kagaya ni Rene at Gina. Kasi napakabuti nga ng Panginoon sa buhay namin. Yung hindi niya kami hinayaang ganun lang.
magstay sa mababa. Inaangat niya ang buhay na. Panginoon ko, siya yung nagbibigay ng lahat, financial, ganyan, lahat, kung ano, lahat, nasa kanya lahat. Wala ka nang hanapin pa. Hindi po aksidente na nanonood kayo ngayon. Maaaring tinatawag kayo ng Panginoon na maging daluyan ng pagpapala sa ating mga kapuspalad na kababayan. At dahil sa inyong pagbibigay, bukas palad naman kayong pagpapalain ng Diyos. Kaya tawag na at mag-donate sa oras na ito. Ito po ang suma total ng inyong mga donasyon. Umabot na po sa 1,546,700. Sa salita ng Diyos, may pangako si Jesus sa ating lahat. Sabi niya sa aklat ng Mateo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong mga pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Habang nanonood ng The 700 Club Asia, naging totoo ito sa buhay ni Nelia. Pero meron lang pong pahabol. Ano po? Credit card donations mula kay Jessa, 9,500. Mula po yan sa Japan. Si Hyra ng US, 1,000. Si Claire, US, 500 pesos. Si Lisa ng UAE, 1,000 pesos. At si Rowena, 1,000 ng Qatar. Pakinggan na po natin ang kwento ni Nelia. Pag may problema ka sa bahay, dapat iiwan mo yun. Hindi mo pwedeng isama sa trabaho kasi maapektuhan yung trabaho mo. Tapos yung ginagawa ko po, kamay ng tao, paa ng tao, hindi po pwedeng madadamage po yun. Gaya ni Nelia, sadyang hindi niya maihiwalay ang problema sa bahay sa kanyang trabaho. Mainit ang ulo, laging nakasinghal sa anak, laging nagagalit, laging kapos sa pinansyal. Kaya napakagulo talaga ng buhay namin. Palaging problemado si Nelia at labis na nag-aalala sa kanyang pamilya. Mas nagpabigat pa ng sitwasyon ang paghinto niya ng 2 buwan sa trabaho dahil sa labis na kapaguran. Ang feeling ko po, yung mga buto ko po parang matatanggal. Tulala ka, yung isip mo lumilipad. Nasa mapait na pinagdadaanan si Nelia nang makapanood ng The 700 Club Asia. Sumabay siya sa panalangin ng host at buong pusong tinanggap si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Agad siyang tumawag sa prayer center upang idulog ang kanyang sitwasyon. Pagkatapos ng prayers na yon, parang natanggalan ako ng tinik na nakabaras sa dibdib ko. Pero nung nakilala ko po si Jesus Christ, doon po nag-umpisa na mabago ang buhay ko. Unti-unting nabubuksan yung isip ko at saka nararamdaman ko talaga na malaki ang naitulong sa akin ni God. Nagpatatag ng kanyang pananalig at bumago ng kanyang pag-uugali ang Biblia at pagiging bahagi niya sa isang Kristiyanong simbahan. Pero nung makilala ko ang Panginoon, parang lahat na yun at nawala yung takot ko. Kasi kapag may dumarating na problema, agad si God ang nilalapitan ko. Yun yung nabago sa akin talaga. Spiritually, lumalim siya sa Panginoon. Kita ko sa kanyang patotoo na maraming ginagawa ang Panginoon sa buhay niya araw-araw. Lalong-lalo na sa hanap buhay, sa relationship niya sa husband niya at sa mga anak niya. Ngayon ay patuloy na gumaganda ang takbo ng trabaho ni Nelia sa salon, habang ang kanyang asawa naman ay may malakas na negosyong patahian, isang malaking patunay ng katapatan at pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak. Papasalamat din ako sa 700 Club Asia dahil siya po ang ginamit ng Panginoon para makakilala po ako. So ngayon ay praise God na nakalaya ako sa sobrang bigat na dinala ko. Yung galit natanggal. So ang pumalit, pagmamahal sa kapwa at sa pamilya. You too can experience the peace, joy, and fulfillment that Nelia enjoys today. Jesus promises you not just a good life, but an abundant life, one that is fulfilled and enriched with His love and provision. Jesus said in the Gospel of John, I came that you might have life and have it to the full. If that's the kind of life you want, then pray with us this prayer. Let's make the Lord and Savior of our lives.
Just say, my Heavenly Father, I come to you right now, just as I am, a sinner needing your forgiveness, needing your guidance. So right this moment, Lord, I confess that I have sinned against you. I have sinned against my family. Lord, forgive me. Cleanse me for all the sins that I have committed. And right this moment, Lord, I open my heart's door and I invite you into my life to be my Lord, to be my Savior. Lord, lead me every single day in this life I now have. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Lord, for saving me. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen. And right now, there are several people that need a miracle working touch from the Lord Jesus Christ. I just see a host of couples who are wanting to have children, particularly a couple that has been married 7 years, yung isa sa inyo 10 years, at yung isa 12 years. And you've been praying to the Lord to have children. Even now, right this moment, the Lord is opening up your womb and you will have children. Receive that. He is working a miracle in your body right this moment. Receive it in faith in the name of Jesus. There's also someone suffering from psoriasis, and right this moment, as you're hearing the healing touch of God, you can see your psoriasis drying up. You're being healed instantly in the name of Jesus. There's also someone that you're going to undergo a triple bypass. The Lord now is healing and revitalizing all your arteries. Receive your healing in the name of Jesus. Someone also with an infection in your throat, the Lord is healing you from that. Receive your healing in Jesus' name. Someone suffering from a liver cancer, the Lord is healing you. Receive your healing in Jesus' name. Alex? Merong mga kabataan ngayon na sila ay dinapuan ng sakit na dengue. Yes. At karamihan sa kanila ay walang pambayad, nasa bahay lang. The Lord is now releasing His healing touch. Thank you, Lord. Doon sa mga kabataan na yon, mga nananalangin, pati sa panalangin ng kanilang mga magulang, ang mga anak nyo ay magaling na receive the healing from God. Yes. At meron ding mga tao na sila ay merong diarrhea sapagkat sila ay nakainom ng tubig na hindi potable. The Lord is healing you right now. Thank you, Father. Receive your healing from the Lord in Jesus' name. Yes, there is someone with intestinal flu. The Lord is healing that right now in the name of Jesus. Someone with a rare heart disease, you are scheduled for surgery. The Lord is healing it right now. He is correcting what is wrong. He is healing it. Receive that in the name of Jesus. There is also someone who has a viral allergy in the extremities, the arms, the legs, and the Lord is healing that right now in the name of Jesus. There is also someone who is contemplating to take his life. Hindi mo buhay yan, binayaran yan ng Panginoong Jesus that life belongs to the Lord. You have no right to take it. He has a purpose for you. He wants you to turn to Him. Turn your eyes on Jesus. That life, He will restore, He will make new. Maniwala ka, magtiwala ka. And He, in exchange, He will give you peace. Kapayapaan na walang katulad. Yakapin mo ito in the name of Jesus. Amen. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Sa Aklat ng Kawikaan, may mahalagang payo sa ating lahat. Sabi dito, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Kawikaan 3:6. Sa oras ng kagipitan, sinunod ito ng isang estudyante na mahilig manood ng The 700 Club Asia. Tingnan natin kung ano po ang nangyari sa istoryang ito. Hindi madali para sa pamilya ni JR ang pagtataguyod sa kanyang pag-aaral.
Dumedepende lang si JR sa maibibigay ng kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa para sa kanyang tuition fee. Katatapos lang ng final exam ni JR ng araw na yon, kaya halos ubos na ang kanilang pera. Nade-delay yung padala niya talagang minsan. Darating yung may-ari ng bahay, maniningil, ganon. Mararason lang namin, ganyan, wala pang padala, ganyan. So, nahihirapan kami minsan to the point na yung ref namin, empty na pagbubuksan mo talagang malulungkot ka kasi ang laman lang tubig, tsaka kalamansi. Yung wallet ko, ang laman niya talaga, 220 pesos. Yun na yung lahat, gastusin sa bahay, allowance ko kasi nag-aaral ako. Paano ko pagkakasyahin yung pera yun? Siyempre, may kailangan bayaran, pamasahe ko. Sobrang tulirong-tuliro ako. So, nung time na yon, nabalitaan ko rin about sa episode na yun, yung Sagot sa Crisis. Nakinood na rin ako. And then suddenly, si Connie Reyes na nagsalita, sabi niya, kung meron parang linalagay ang Panginoon sa inyong puso na a certain amount para ibigay dito sa 700 Club Asia, huwag niyong labanan. Lord, ibibigay ko ba to? Wala na. Ayun na lang yung laman ng wallet ko, 220. Tapos, pinatay ko yung TV, nag-shower muna ako. Naligo ako saglit. After kong maligo, sabi ko parang may bumubulong sa akin. Sige, buksan mo ulit TV. Binuksan ko yung TV. And then exactly, ang lumabas si Peter Kairos. Sabi niya, there's a young man who's watching right now. And he's contemplating whether to give that amount. That's a big amount. You need to take that step of faith. Kapatid. Ako yung tinutukoy ni Peter Kairos. Paano kayo bibigay? Hindi, maglalakad ako papuntang M. Lulier. Kinabukasan, dala-dala ko yung bag ko. And then, alam mo yon, pagtingin ko sa bulsa ng bag ko, may barya na 12 pesos. So, ayun yung ginamit kong pumasaya, papunta pabalik. So, grabe. Alam mo yon, nakauwi ako. Plinedge ko yon nung Friday. Nung Monday, naka-receive ako ng text. Sabi ng sister ko, JR, ito yung control number. Kunin mo. Dali-dali, natuwa kagad ako. Punta kagad daw sa money changer station. Kinuha ko yung pinadala niya. Tapos, naka-receive ako ng 8,000 pesos. Kino-consider ko yun as miracle kasi talagang binalik niya ng triple yung binigay kong pledge. 8,000 pesos. Kaya, ayan, sobrang natutuwa ako. There's truly a blessing that accompanies a life of obedience. And you could see how the Lord also helped him, do what pleases the Lord. Tama. Diba? Parang nakita niya, God provided pati pamasahe, diba? Alam niyo po, Jesus Christ gave His all His love, all His life, all the comforts of heaven to forgive and save us through the cross. That inspires us to also give our all for others, just like JR did. At tulad ni JR, marami tayong mga pahabol. Si Rose ng Quezon City, 1,000 monthly. Nani ng Caloocan, 6,500. Ramon ng Palawan, 700 monthly. Joyce of Lagro, 500 monthly. Beatrice ng Olongapo, 1,000 monthly. At Elsa ng Ilocos Sur, 500 pesos one time. Sabi nga sa Biblia, walang saysay ang relihiyon kung walang relasyon. Kung walang personal na relasyon sa ating Panginoon. Yun ang magbibigay sa atin ng tunay at wagas na pag-ibig, pagkalinga at malasakit sa ating kapwa na dahil sa pagmamahal niya sa atin. And as Jesus said in the Gospel of John, love one another as I have loved you. And this is how all men will know that you are my disciples, if you love one another. That is in John chapter 13, verses 34 to 35. Thank you to all those who expressed their love tonight by giving of their time, resources, and energy to make this show possible. Thank you to our volunteer phone counselors, to PLDT, M. Luwilier, I Remit, RD Pawn Shop, The Empire Catering, Giga Natural Products, and Proudly Green. Maraming salamat din sa aming mga media partners, Adstrat, United Neon, and Nixis. Tulad ng sinabi natin kanina, napakaraming tanong, napakaraming sagot, napakaraming pananaw at relihiyon
Kaya ang pinakamabuti, bumalik po tayo sa urig, sa sinaunang sinulat, sa puno at ugat ng lahat, ang Biblia, ang salita ng Diyos. Ito ang walang dagdag, walang bawas, purong-puro. Sa lukan ng katotohanan, ilang libo ng taon ang nakaraan hanggang ngayon, ating ilaw pa rin sa gitna ng kaguluhan at kadiliman. Always go back to the Bible, the original Word of God. As the Apostle John wrote in the Gospel, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He, Jesus, was with God in the beginning. All things were made through Him, and without Him nothing was made that has been made. In Him was life, and this life was the light of men. Jesus is the Word. Siya ang magandang balita ng kaligtasan at buhay na walang hanggan para sa buong sanlibutan. Kaya, let's love the Word, live the Word! Here's the sum total of your giving, 1,627,200. Keep calling, keep giving, keep loving. We'll be here all night to take your calls. God bless you. God bless you. Keep calling. Ngayong Friday, it's Friday. Makipag-date tayo kina Carmina na nagkaroon ng 18 boyfriend sa edad na 18. Boyfriend ko po, girlfriend niya na po yung best friend ko. RJ na himalang gumaling sa rectal prolapse. Suzanne na itinakwil ng ama dahil sa pag-ibig. Hindi ka nakaparte nitong pamilyang to. Palitan mo apelido mo. Gilbert na nagkaroon ng 20,000 mula sa 300 pesos. Sila ang kukumpleto sa ating Friday. Love the Word, live the Word. Friday, 12 midnight sa GMA pagkatapos ng saksi.